So, ayos na mga kamusta. Ayan, tingnan nyo, napakadali lang. Ibig sabihin, naka-free play lang yan. Hindi po pwede na ipipilit mo siya para ma-lock. Para mas maging maganda pa siya mga kamusta, ganitong gawin mo. Dapat naka-groove yan, para sigurado. Ayan o, hindi yan naangat. Gawa nga no, nakaipit na siya. O kaya ma-stutter na tayo dito. Kasi kalimitan ang problema niyan. Yan. Kasi ang ginawa nila dito, ayan o, sinakto nila, ipinilit. Kaya kung makikita nyo yan, nakataas, gawa nga nung naipilit siya. So hindi advisable na ganito. Kaya kung makikita nyo, ayan lumulobo na siya, madali lang siya umangat, gawa nga nung nakapilit siya. Dapat may space na 1/4. I-install ng mga laminated floor, mas advisable na meron siyang baseboard. Kasi kung wala siyang baseboard, walang maglalak. Kasi ito yung magiging lock niya. Yan ang magsisilbing lock natin. Okay? Magandang umaga mga kamasta. Bagong araw. So mag-layout na tayo ngayon. Para sa ating laminated floor mga kamasta. So ito yung ating babahagi ngayon kung paano. So dito sa part nito, may mga nakat na dito kasi nga binaklas na natin to dati. Maalala nyo kung napanood nyo yung mga vlog natin noong una, ganito siya. Natapos na. Kumbaga talagang as in tapos na. Ngayon, ang problema na ito, tumataas, tumulundo. Kasi nga may problema na hindi nila napansin. At ang isa pa dito, mali yung pagkaka-install. Ngayon ituturo natin yung simpleng paraan. So dito, hindi na natin kukunin yung pinaka-sentro na ito, pero meron tayong linya pa rin. So kukunin pa rin natin yung pinaka-linya natin dito. Gigitnaan natin yan. Ngayon, para hindi sayang yung mga laminated floor natin, kaysa naman kunin natin to, yung pinaka-sentro na ito, magkakatsa na tayo. Ngayon, hindi na. Kasi ito nakat na to, dulo na to. Yan. Para hindi sayang yan mga kamusta, hindi na natin ikakat to. Ang importante ngayon, yung siruho natin na papunta dito na kung saan, yun na lang magiging linya natin para maganda siya tingnan. Okay? So, ang pinakauna niyan, dadatagan muna natin siya ng foam niya. So, yung foam na yan mga kamusta, manipis ng po ito. So, parang insulation foam siya, pero kung makikita nyo, itong foam na to, yun yung latag muna natin. Pero bago yun, bago mo latagan, linisan mo muna to. So, pinantay na natin to. Kung may mga bukol to, inayos na namin. Yun yung mga unang part na ginawa namin dito. Kaya kung makikita nyo may mga dadaanan ng grinder. So, yan ang gagawin natin ngayon. Magli-layout tayo. Kukunin muna natin yung eskwala niya. Pinaka-sentro na ito. Tuwan. So, saan 90 cm to. So, naka 45 cm kami. Yan. 45 cm. Kukunin natin yung eskwala niya hanggang doon. So yan ang unang layout natin para yun ang susundan nung unang siruhan natin para sabay-sabay na yan. Then, ang isa pa dyan, pag nakuha natin yung eskwala, ito siya. Pag nakuha na natin yung eskwala na ito, kung saan ito, pinabarinahan ko yan para sentro. Dito, kung napapansin nyo to, may lapis akong nilagay dito. Tapos dito. Kasi ito, hindi na ito malalagyan ng baseboard. Ngayon, ang gagawin natin dyan, kakatingan natin to. Medyo iipitin lang natin dito sa may pinakabungad. Kasi ang problema ng mga ganito, pinakabungad. Kasi nga, walang nilalagay na ledge nya. So, pwede naman nalagyan ng ganon. Pero, may possibility pa rin na aangat to, gawa nga nung walang lock. Kasi dito sa side na to, meron tayo ilalagay na baseboard. Dito, hindi mo na pwedeng lagyan ng baseboard. So, ngayon, ang paraan natin yan, kakatingan natin to. So, gamit to, yung ating pait, ilulubog natin yan at doon natin siya iipitin. Pero dapat, take note dapat hindi masyadong nakaipit. Kumbaga, yung pwede siyang mag-play. Kasi ito, pag inapakan mo to, naglalaro. So, ibig sabihin, pag naglalaro yan, hindi yun yung part na kung saan dapat yung hindi siya naiipit na pigil na pigil. So, dapat ka nag-play pa rin. So, yan ang gagawin muna natin. Papaitan natin to, kukunin natin yung siruho na ito. Dito tayo mag-umpisa din, dire-diretso na to. So, importante muna dito, kunin natin yung eskwala. Okay. Yan, napisa ko na yan.
So, ang kukunin natin yung squala lagi mga kamasta, itong pintuan. So, itong pintuan kasi na to, ito yung masusunod na kasi dito tayo nag-base eh. Ito yung basehan natin kasi dito nakapantay na dito. Ibig sabihin kung may problema tong wall niya dito, wala nang problema. Okay, huwag mong pansinin yun. Ang importante, itong door. Yun ang kukunin natin. So, nakuha na natin yung squala. Ngayon, ito yung tatrabawin muna natin. Tapos, kakat na natin ang siruko. Tapos, dire-diretso. Okay. So, lagyan na natin ng groove. So, yung purpose ng groove na yan mga kamasta, nakikita nyo to. Okay. Yan. Para hindi aangat. Kasi kalimitan, ang problema ng mga laminated floor, umaangat yan. Gawa nga nung eto, hindi mo na siya pwedeng lagyan ng ating baseboard. Kasi pintuan na to eh. Ngayon, siguradong hindi aangat yung pinakaharapan mga kamasta. Yan. Nakaganyan na siya. So, ibig sabihin, nakalak na po yan. Hindi aangat yan. Kahit anong gawin mo, hindi aangat yan. Maliban kung tutuklapin mo talaga. Yan ang paraan ko kapag naglalagay ako ng laminated floor. So, gamit tong jigsaw machine, yun ang gagawin natin pangkat. Pwede rin yung circular, pero pagka maliliit, kapag ka mag-groove tayo, yun ang gagamitin natin. So, yan natin. So, ayos na mga kamasta. Ayan, tingnan nyo, napakadali lang. Ibig sabihin, naka-free play lang yan. Hindi po pwede na ipipilit mo siya para ma-lock. Ngayon, para mas maging maganda pa siya mga kamasta, ganitong gawin nyo. Dapat naka-groove yan, para sigurado. Ayan o, hindi yan naaangat. Gawa nga no, nakaipit na siya. O kaya ma-stutter na tayo dito. Kasi kalimitan ang problema niyan. Yan. Kasi ang ginawa nila dito, ayun o, sinakto nila, ipinilit. Kaya kung makikita niyo yan, nakataas, gawa nga nung naipilit siya. So, hindi advisable na ganito. Kaya kung makikita niyo, ayan o. Lumulobo na siya, madali lang siya umangat, gawa nga nung nakapilit siya. So, sa totoo lang mga kamasta, ito yung pinakamahirap na part, yung unahan. Pero, dito ka talaga makukuha yung thrill na sinasabi. So, tingnan natin kung ano yung lapat niya. Ayan. Bungad pa lang yan. Ganda na ng lapat niya. So, nakakuha ako dito. Nakalagpas ako ng halos 1 cm. Ayan. Ayan sa part niya. Ngayon, diretso latag na natin to. So, sabi ko nga, ito yung pinakamahirap na part. Kung saan yung pinakauna. So, unang latag talaga natin. Ito, pinaka-bungad. Kaya kung makikita nyo, iangat natin to. So, sabihin na natin may reaction, pero ang gagandahan niya, hindi siya ma-iaangat. Okay? Yan ang importante dyan. So, linisan na natin to, then dire-diretso latag na. Kasi yung pinakamahirap lang naman, itong 0-0 ko lang, then diretso na to. So, tara. So, may nakat na tayo dito mga kamasta na 0 ko. Ngayon, kung makikita nyo, itong tansi na to, ito yung magiging base natin, o kaya guide natin. So, napakadali lang yan. Dapat yan malinis yung groove mga kamasta. No? Kung saan mo ipapasok itong pinaka-male part niya. So, kung ipapasok mo yan, yan lang. Iangat nyo lang konti. So, tingnan natin dito sa side. Ayan. Para hindi masira itong mga edge niya, itong kanto-kanto niyan, o kaya pinakadulo niya, dapat yan iangat ka na ganyan. Huwag niyang pipilitin na pukpukin na gano'n. So, iangat mo lang konti. Tapos, baba mo na.
So dapat yan, nakarest. Hindi po pwede yung pinipilit mo na ganon. Hindi pwede yun. So dapat yan, pag binaba mo, nakarest na. Yan lang, kasimple. Tapos, unahin na natin itong mga siruho niya dito sa may part na to. Then, diretso latag na tayo. So, sa pagsisiruho na ito, mga kamasta, kagaya na ito, wala pa siyang katuloy. Gawin ninyo, maglatag mo na kayo ng isa. Isang buo. Ngayon, ilapat nyo lang siya. Ayan, tingnan natin. Lapat nyo lang. And then, ganyan na. Huwag naka-assemble na yan, no? Ngayon, itong isisiruho natin, itatapat mo lang dito. So, dapat yan nakatapat. Kumbaga, kung ano yung edge niya yan, ayan, pinakadulo na ito, ganun din magiging dulo nung nasa kabila. Ayan. Ngayon, kukuha kayo na isang piraso. Kuha kayo na isang piraso, then ilalapat mo siya na ganyan. Tapos, tsaka natin ito lalapisan. Lapit mo, Levi. Okay. So, yan. Yan ang paraan yan. Para dire-diretso yung paglalatag natin. Ngayon, lapisan natin at ikakat. Okay. So, eto may adjustment to. So, ibig sabihin, huwag yan ang kukunin ninyo. Mag-a-adjust kayo. Sa bagay, ang kagandahan yan, yung adjustment na yan, yun ay magiging baseboard natin. So, papasok pa tayo dito kung sakali. Ulitin mo ulit maglapis. Kasi kung di mo ginawa yun, magkakamali ka. Yan. So, ang adjustment natin dito, kasi ito, halos na sa 1/4. Dito naman, halos na sa 1/8. Ngayon, ang gagawin ninyo, ang susundin natin, babawasan natin ng 1/8. Kasi nga, may space tayo dito na 1/4. Kaya pasok na yung 1/4 niya. So 1/8 na lang yung babawasan natin. Ayan. So, dito na tayo sa dulo kung saan ito na lang yung pinakamadali na part. Magdodugtong ka lang. Ayan. So, dapat yan pantay na pantay dito. So, mananatili lang yung space natin dito sa side na ito. Okay, pinakagilid. Kasi may pinakat ako dito na baseboard. Ito, pinakat ko na to na sukat dito. Para kung sakali, dito na natin to gagamitin. So, walang masasayang mga kamastana. So, ito, check natin. Ang check natin yan kung pasok talaga. At saka ang kagandahan kasi niyan, dapat free play lang siya. Ayan. Ayan, gumagalaw. Ibig sabihin, kapag ito inapakan mo, walang ganong reaction, hindi siya masisira. Gawa nga nung naka-free play lang siya. Ngayon, check nyo yan kung pasok yung pangkat natin sa gilid-gilid niya. Kasi ang wall, hindi yan sigurado na maganda yung pagkakapalitada o kaya naka-eskwala. Ngayon, kumuha na lang kayo ng sample ng baseboard na gagamitin ninyo. Pero kung wala pa kayong baseboard, dapat yan, sukatin nyo na yung sa gilid niya. Dapat may space na 1/4 para mas maganda. Kasi ito, pag i-install ng mga laminated floor, mas advisable na meron siyang baseboard. Kasi kung wala siyang baseboard, walang maglalak. Kasi ito yung magiging lock niya. Yan ang magsisilbing lock natin. Okay? So, patuloy tayo. So, pwedeng yung paraan na ganito na sabay-sabay. Kung maliit lang. Pero pag mahaba, hindi na siya advisable. Pero napakadali lang. So, libre. Ayan. So, flat na flat. Okay? So, yun ang kagandahan niya. So, ito yung pinabaklas namin. Ito, naiwan pa kasi itong part na to. Na kung saan may problema rin to. Kasi nga, pilit lahat. Ayan, kaya nagkakaroon ng tanse. Ayan, kagaya niyan. Para walang masayang na materyales. Kasi kagaya niyan, okay lang yung awang niya na yan. Basta importante, matatakpan ng baseboard. Mas maganda yung maluwang compare dun sa pilit na kinakabit. Ayan.
para magamit lahat mga kamusta, no? Walang masasayang dyan. So ngayon, naikabit na namin tong isa. So dito sa may black part na area na to, gawa muna kayo ng guide. So itong guide na natin na to, ibig sabihin, pwede na natin to latagan ng buo. Itong buo na to. Tapos yung siruho niya, tsaka natin to i-fix tong ganito pag natapos yung siruho. So ibig sabihin, kabit muna natin to, then yung siruho niya yung susukatin natin yan. So yung pagdugtong ng foam mga kamusta, hindi mo pwede na naka-overlap to. So dapat to, nakadikit lang siya ng ganyan. Yan. Ganyan lang siya. Kung may space, okay lang yan. Kasi gagamitan natin siya ng duct tape. Itong duct tape na to, yan ang magsisilbing pangdugtong natin para hindi siya mag-overlap, tsaka hindi siya yung mangungulukot. Hindi rin siya yung nag-o-open tong isa, baka mamaya nakaganyan na yung isang part. So yun yung iniiwasan nating part. Yung kumbaga merong part na bubukol o kaya madodoble yung foam natin. So dapat yan libreng-libre lang. Kaya kung makikita nyo tong latag natin dito, yung bigat niya nandun na. Kumbaga yung bigat niya nakabagsak, hindi yung nakokontra. So para hindi kayo mahirapan mga kamusta kapag kayo ay mag-install ng kumbaga yung nasa dulo o kaya naman nakasunod dun sa may laminated floor natin. Kasi kalimitan nauhuli, hindi po pwedeng pagsabay-sabayin yan. Ang diskarte niyan para hindi masira itong mga edging natin, importante yan, hindi yan masisira. Kasi nga yan yung mga lock niya. At dapat yan, hindi yan tatanggalan o kaya naman pati itong mga edge na ito dapat malinis. So ang diskarte lang yan, ito lang yan. Ito lang ang diskarte niya. So tingnan natin kung paano. So ayos na to mga kamusta na. At tatapusin na natin ng ganito. Dito sa part na to, ipitin na lang to natin dito sa part na to. Kasi hindi na to malalagyan ng baseboard. Papalinis natin yan. Kasi hindi na linisan, no? Nakita nyo? Papalinis natin yan. Tapos dito naman, ayan na yung sa may ledge natin. At install na ng tropa yan. Okay. Ayan, okay na dito. Tapos na ito. Ayan. So ito yung susunod na gagawin ni pare Amel, pagigan. Para may install na. Ayan natin dito. Ayan, baklas na ito lahat. Papalinis na rin natin ito. Natalisan na. Tapos dito naman ito. Tapos na yung plastering niya dun sa bandang taas na lang. Yan ang gagawin i-aging na yan. So ito okay na rin to. So yung P-balls na lang ilalagay dyan. Pinapalinisan ko na rin to. Tapos na rin yung grout niya. Okay na. Okay, yung mga problema dati ayos na. Napakaganda na. Sabi ko nga normal lang sa isang project na nagkakamali, pero mas mainam yung mas maganda yung kalalabasan. So magkaiba yon. Hindi po pwede na. Dito pinapa-clear ko na rin tong part na to. Pagka nag-tiles na tayo dito, diretso na to, latag na. Yes. So okay na to mga kamusta na. Diretso na to yung latag mamaya. Yun lang talaga yung siruho yung nagpapatagal. Pero ang kagandahan niya, tingnan nyo. So walang reaction. Kumbaga yung bigat mo lang, sakto lang. Hindi siya yung dati nakagaya nun na pag inapakan mo na ganon, may lumulubog na part o kaya may umaangat na part. So yun yung hindi maganda. Kagaya na ito, ayan. So walang kanyan, walang reaction na makikita mo na umaangat, ganyan. So dapat yung bigat niya kasi nandun, buo pa rin. Ayan. Okay? So dati kasi pagka ginanyan mo, doon may gumagalaw sa part na yun. So dapat hindi ganun. Dapat libre yung galaw niya. Okay? So, ayos. Ito, abangan nyo to. Pag natapos to, makikita natin yung buo, kabuuan niya. Then, kung may mga katanungan pa kayo,
Marami pa tayong part na kung saan mag-tutorial tayo kasi ito ay susunod namin kaagad pagkatapos lang ng tiles natin doon para hindi na marurumihan pa. So yan lang yung update natin muna dito mga kamusta. So ito, sakto pa ng halian na. Tara, kain na tayo. So ayos na to. Bali, ilalagay na lang natin yung accent niya. Ayan yung block. So dalawang block yan. Tapos gilid-gilid niya. May borak pala sa may kaya. Okay. Taas. Okay, tingnan na natin yung ginawa dito. Ayun oh, napakaganda. Ooh. Nice one. Okay ah. Yan, si Papa. Ayan oh, ayos na. Top coat na lang mga kamasta. Ito na siya. Ayan. Tapos yung fluted na lang gagawin natin dyan. Ayan, okay na. Pag na-top coatan yan, bitaw na. Dito, ayos na rin. Bigan na lang. Yun. Ayos na. Pwede na tayo maglagay ng fluted ngayon. Okay. Ay, ayos mo na? Ayos na to. Kasi talagang pangit yung outlet na nakalitaw doon. Kaya sabi ko mas maganda kung itatago. Kaya tinago na namin. Then nagdagdag ako ng linya papunta ron sa may TV para mas malinis. Kasi may outlet doon, kaysa naman yun ng pagkukuha na dito na lang. Kasi siya rin lang naayusin natin yung usa. Okay tayo sa taas. Ayun. Lapit na to. Ayun, natapalan na to. Ayan. So, nilagyan na namin sa taas niyan gypsum board kasi hindi na rin yung mababaha o masisira. Ito importante yung pwede nilang sandalan kung saan matibay. Kaya 1/2 yung nilagay ko dyan na plywood. Ayan. So, mamasilyahin na nila yan para maayos na. Basta na masilyahan na rin yung wall na ito at itong ceiling natin. Kaya naglilihan na sila para makapag-pwesto na tayo. Dito naman ayos na. So tara mga basta. Park ko muna si Pula. Mismo na doon si Pula dito. Wala kasi silang driver kaya nakadaan na ako para may ayos. Mamaya na natin tutupatin. Tara muna sa Balay Gloria. Okay, nakaset na kami. So makikita nyo. So, in collaboration of all the suppliers here in Nueva Vizcaya mga kamasta. Ayan, nandito si Sir Ian. Ayan, mapapanood niya yan sa second part ng vlog natin. So, sa ngayon, pasilip ko lang muna to. Okay? So, nakaset na kami. Ito si Sir J Fernandez ng Audio Beat. Ayan, napakatindi no? Sa LED wall. So, sa sounds tayo. Then kay Sir Ian, Rare Faction mga kamasta. Alam mo to gawin ka, alaman niyo po.